Hey, what's up mga kaibigan? Ito, meron tayo ditong karne ng baboy. Medyo mataba yung pinili ko kasi this time gusto ko yung medyo mataba ang aking lulutuin. Pinasamahan ko na rin pala ito ng atay. At ito nga, ipe-prepare muna natin yung ating mga karne. Hiniwa ko lang muna yung atay ng ganyang kaninipis. Napakasarap naman kasi pag kami atay nakasama yung ating niluluto. Ganun din naman ang gagawin natin dun sa laman. Ito nga, nakikita nyo, medyo mataba talaga yung baboy na nabili ko. Pagpili naman ng karne ng baboy, kung minsan mas gusto natin yung mataba, lalo na kapag ang niluluto natin ay pagmamantikain. Pero pagka naman gusto natin ay laman, yung mga sinigang, yung mga nilaga, kung minsan naman ay may buto ang ating pinipili. Kaya nga ang karne ng baboy ay iba't ibang klase rin. Hugasan muna natin itong ating mga karne para makasigurado tayong malinis. At dito naman sa isang side ay maghihiwa lang muna ako ng aking mga gagamiting sangkap. Bali 2 pirasong sibuyas yung ating gagamitin dito. Yung isa ay slice lang ng kalahati, tapos yung isa naman ay slice ng pabilog. Kaya hindi naman gagamit din tayo dito ng mga ilang butil na bawang. Bali slice ko lang yung bawang na hindi naman masyadong pino, okay na yung ganyan lang. At yung ating malinis na karne ng baboy, titimplahan muna natin ng toyo. Bali 3/4 cup na toyo ang aking inilagay. Kasing dami din ng toyo yung ilalagay nating suka. Maglalagay din tayo dito ng pamintang durog, mga kalahating kutsarita lang, at ngayon naman ay lalamas-lamasin na natin ito para ma-marinate na. So huwag kayong magalala, naghugas ako ng kamay at malinis naman ang aking kamay. At bago pa nga matapos yung paglalamas ko dito ay gusto ko lang batiin si Joanne Soriano ng Isabela. At dito nga sa ating pinainit na kawali at nilagyan ko na nga ng konting mantika ay gigisa natin yung ating in-slice na sibuyas. Yung kalahati lang ang pagkaka-slice niya, hindi yung bilog. Mga ilang segundo ko lang din yan nahaluin kasi nga mabilis lang naman maluto yung ating sibuyas na puti. Lalagay ko na nga rin pala yung bawang at hihintayin na nga lang natin itong bumango. So halo lang tayo ng halo para nga hindi masyadong masunog yung ating ginigisa. Pagka medyo bumango na, pwede na nating ilagay yung ating minarinate na baboy. Kung mapapansin nyo nga, wala pa dito yung atay. Pinili ko muna yung mga atay at tinabi ko muna dahil nga pag isinabay natin dito sa ating sasangkotsahin, masyadong titigas naman yung atay. Naglagay din ako ng ilang pirasong dahon ng laurel at eto nga lalagyan natin ng seasoning. Katulad nga nito, hindi pa naman luto, parang nakakatakam ng tingnan. Paano pa kaya pag naluto ito? So yun, hahalu-haluin natin to at ngayon ay pakulo na nga ito. Hihintayin lang natin talagang kumapit sa kanya yung mga kulay at yung mga sangkap na inilagay natin. Kagaya nung nakikita nyo, parang medyo naluluto na siya. So di ba nakakatakam na nga kahit ganyan pala ang itsura, kahit hilaw pa siya. Pero gagawin natin dyan, palalambutin natin yan. Lalagyan natin yan ng sabaw o ng tubig na malinis. At para nga siguradong mas masarap ang ating lulutuin, ilalagyan natin ito ng 1 pirasong pork broth cube. Mga 20 minutes ko itong tinakpan at sigurado ito ay medyo malambot na dahil manipis naman yung ating pagkakahiwa. Kapansin-pansin din na umibabaw na nga yung mantika at natunaw na nga yung ibang taba ng baboy. So ito na nga at ilalagay na natin yung ating atay. Kagaya nung sabi ko kanina, hihuli nating ilagay yung atay. Huwag kayong magalala, hindi naman yan malansa dahil yan ay na-marinate na natin. Pinapangako ko sa iyo na hindi matigas yung atay na yan pag kinain mo mamaya pag naluto na. Siguradong malambot at juicy yan. Itong luto ko na to ay siguradong nakikita nyo na sa mga karinderya. Ganito nga ang diskarte nila sa pag-aadobo ng adobong baboy at adobong atay. Magkahalo lang siya tapos mamimili lang kayo kung ano ang gusto nyo pag umorder na kayo. Pwedeng may atay o pwede ring walang atay kung gugustuhin nyo. At medyo masabaw talaga yung adobo na niluluto sa mga karinderya. Hindi katulad ng adobo natin sa bahay na tuyong-tuyo talaga at nagmamantika lang. Kung ang hilig mo nga ay yung sabaw ng adobo at ayaw mo yung tipong nauubusan ka, ganito yung gayahin mo at siguradong masarap at hindi ka mauubusan ng sabaw. O sarsa, kung ano ba ang tawag mo, ikaw na ang bahala. So ito na nga, tapos na ang ating pagluluto, kaya ipe-plating na natin. At kung nagustuhan mo nga itong video natin, pwede bang paki-like at mag-iwan ka na rin ng comment kung taga saan ka para naman alam natin kung saan nakarating yung ating video. So hanggang dito na lang, maraming salamat. Ito na nga yung malambot na atay at atin ang titikman.